sa mga balitang consumer at kalakalan. Nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Halos piso na ang itinaas ng presyo ng diesel at kerosene sa pandaigdigang merkado. Bahagya namang bumaba ang mismong presyo ng gasolina. Pero pwede pa rin daw itong bawiin sa gastusin sa logistics. Ayon sa Energy Department, malaki pa rin kasi ang epekto ng gera sa Gaza sa presyohan ng krudo. Umakyat naman sa 1.18 million metric tons ang inangkat na bigas ng Pilipinas. Base po yan sa datos ng Bureau of Plant Industry. Sa mga unang linggo ng Abril, higit 23,000 tonelada na ang iniangkat na bigas. Malaking bahagi raw niyan ay galing sa Vietnam. Kasunod naman yan ang kasunduan kung saan nasa 1,2 milyon hanggang 2 milyong tonelada ng bigas ang ipapadala sa Vietnam o ng Vietnam sa Pilipinas sa susunod na 5 taon. Nagreklamo ang modern jeepney maker na Francisco Motors dahil tila walang usad ang usapan para sa pilot run ng kanilang Superhero program. Inilatag na raw ng Francisco Motors ang programang ito sa Transportation Department maging sa LTFRB. Sa ilalim po ng nasabing programa, pwedeng makakuha ng libreng jeep ang kooperatiba na gawa ng Francisco Motors. Electric vehicles daw ang mga nasabing jeep at hindi na tumatakbo gamit ang fossil fuel. May lifetime warranty rin daw ang mga modern jeeps na ito. Ibig sabihin wala nang babayaran ng mga driver kapag may nasira sa kanilang unit. Para naman sa mga pasahero, mungkahi ng Francisco Motors na magkaroon ng only ride ticket na pupwedeng gamitin sa loob ng 1 buwan. May natukoy na raw silang kooperatiba na bumabiyahe mula Caloocan hanggang Novaliches. Yun nga lang, walang tugon ang LTFRB dito. Gumawa nga tayo ng programa na hindi na nga rin nila kailangan bilhin. Dahil ang nangyayari, lumulubog lang sila sa utang. Kahit naman LTFRB, nung pinresent namin, agree sila na makakatulong to. Bakit nila inuupuan? Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.